Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay SSS pensioner na 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo po mabuti ang sasabihin ko dahil mayroon akong napakahalagang balita tungkol sa inyong pensyon para sa Enero 2026 na kailangan ninyong malaman ngayon na bago pa man dumating ang taon. Alam ko po na marami sa inyo ang umaasa sa SSS pensyon ninyo para sa araw-araw na gastusin, pambili ng gamot, pagkain, kuryente, tubig, at iba pang pangangailangan. Kaya naman kapag may pagbabago sa schedule ng pagpapalabas ng pensyon o may update sa halaga ng inyong natatanggap, kailangan ninyo po itong malaman kaagad para hindi kayo mabigla o magulat. Maraming pensioner ngayong taon ang nakaranas ng pagkaantala sa kanilang pensyon at hindi naman natin gustong mangyari uli yan sa inyo ngayong 2026. Pero may mas malaking balita pa na kailangan ninyong pag-usapan. May mga posibleng pagbabago sa sistema, may mga benepisyong hindi ninyo alam na kwalipikado kayo, at may mga tips na makakatulong sa inyo para ma-maximize ang inyong natatanggap bawat buwan. Kaya makinig po kayo hanggang dulo dahil bawat detalye dito ay mahalaga sa inyong kinabukasan at sa inyong pamilya. Huwag kayong mag-alala, para akong kaibigan ninyong umuupo sa tabi ninyo ngayon, ipapaliwanag ko po ito ng malinaw at simple para maintindihan ninyo lahat ng kailangan ninyong gawin. Una po sa lahat, pag-usapan natin ang schedule ng pagpapalabas ng pensyon para sa Enero 2026. Based sa nakaraang mga taon at sa pattern ng SSS, ang unang batch ng pension payments ay karaniwang naglalabas tuwing ika-10 ng buwan para sa mga pensioners na may ATM card. Ibig sabihin po nito, kung kayo ay regular SSS pensioner na tumatanggap ng pension through ATM or Union Bank account ninyo, asahan ninyo po na ang inyong Enero 2026 pension ay maglalabas most likely sa January 10, 2026, baka kahit January 9 pa kung maaga ang sistema. Pero tandaan po ninyo, ang schedule na ito ay para lang sa mga may ATM cards ha. Kung kayo naman po ay tumatanggap ng pension through checks, medyo mas matagal ang proseso niyan at karaniwang lumalabas ang checks mga ilang araw pagkatapos ng ATM release, siguro mga January 15 to January 20, 2026 na ang realistic na timeline para sa inyo. Ang importante dito, mga tatay at nanay, ay siguruhing active pa rin ang inyong ATM card at hindi pa expired. Marami kasi akong naririnig na kwento ng mga kapwa pensioners na pagdating ng araw ng release, hindi pala gumagana ang kanilang card kasi expired na o deactivated na dahil sa matagal na hindi nagamit. Kaya po siguraduhin ninyo na i-check ninyo ang expiration date ng inyong card ngayong December pa lang para kung kailangan mag-request ng replacement card, mayroon pa kayong oras. Pag pumunta kayo sa SSS office para mag-request ng bagong card, magdala po kayo ng valid ID, SSS number ninyo, at kung maaari ay yung lumang card para mas mabilis ang proseso. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang halaga ng pensyon na inyong matatanggap. Ang average monthly pension ng SSS pensioners ngayon ay umiikot sa pitch 5,000 to PIP 8,000 per month. Depende po sa kontribusyon ninyo noong kayo pa ay employed o voluntary member. Pero tandaan ninyo, may minimum pension benefit po ang SSS na PHP 2,000 per month at may maximum na umaabot ng mga PIP 18,495 para sa mga nagbayad ng pinakamataas na kontribusyon throughout their working years. Ang totoo po, karamihan sa mga pensioners ay nasa gitna ng range na yan, mga fee 6,000 to fee 7,000 kada buwan. Ngayon, ang tanong ng marami, may increase ba para sa 2026? Ito po ang realidad. As of ngayong December 2025, wala pang opisyal na anunsyo mula sa SSS tungkol sa pension increase para sa 2026. Ang huling malaking increase na naganap ay noong 2022 kung saan nagkaroon ng across-the-board increase na nag-add ng PHP 1,000 sa bawat pensioner. Mula noon hanggang ngayon, ang inyong pensyon ay nananatiling pareho based sa computation ng inyong contributions at credited years of service.
Pero huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang SSS ay regular na nag-review ng pension amounts at kung sakaling magkaroon ng budget allocation o approval mula sa gobyerno, posible pa rin na magkaroon ng increase in the coming months. Ang dapat ninyong gawin ay regular na mag-check sa SSS website o sa mga SSS Facebook pages nila para updated kayo sa anumang announcement. Pero ito po ang mas malaking balita na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong araw. Maraming SSS pensioners ang hindi nakakaalam na may additional benefits pa sila na hindi nila nakuklaim. Una, kung kayo po ay 65 years old na pataas at may PhilHealth coverage pa rin, kwalipikado po kayo sa senior citizen discount na 20% sa gamot, 5% sa basic commodities, at exempted kayo sa VAT sa certain purchases. Pero ang hindi alam ng marami, ang SSS mismo ay may 13th month pension benefit na lumalabas tuwing November o December. Yes, tama po ang narinig ninyo. Meron kayong additional 1-month pension na natatanggap bawat taon. Pero maraming pensioners ang hindi alam ito kasi hindi naman ganun ka-advertise ng SSS. Ang 13th month pension na ito ay equivalent ng inyong regular monthly pension. Kaya kung ang regular pension ninyo ay POP 7,000, ang 13th month ninyo ay POP 7,000 din. Lumalabas po ito automatically together with your November or December pension, kaya dapat ninyong bantayan ang inyong account during those months. Kung hindi po kayo nakakatanggap ng 13th month pension, kailangan ninyong pumunta sa SSS office at magtanong kung bakit hindi kayo kasama sa release. Pag-usapan din natin ang tax implications ng inyong pension. Magandang balita po ito. Ang SSS pension ay tax exempt. Ibig sabihin hindi kayo magbabayad ng income tax sa pension ninyo. Ito po ay under ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Pero, ang dapat ninyong malaman, kung meron pa kayong ibang source of income like rental income, business income, o investment gains, yun po ay taxable pa rin. Kaya kung kayo ay may mga properties na pinarerenta o may small business, kailangan ninyo pa rin mag-file ng income tax return. Pero ang pension mismo, linis na yan, walang bawas na tax. Ito po ay isa sa mga benepisyo ng pagiging senior citizen pensioner sa Pilipinas. Kumpara naman po sa ibang bansa, yung pensioners nila may tax pa ring binabayaran sa kanilang retirement income, pero sa atin hindi. Kaya po pahalagahan natin at gamitin natin ng wasto ang bawat piso ng ating pensyon. Mayroon din pong important reminder na gusto kong ibahagi tungkol sa mga possible clawbacks o reductions sa pension. Ang SSS ay very strict pagdating sa eligibility at compliance. Kung kayo po ay tumatanggap ng pensyon at nalaman ng SSS na may discrepancy sa inyong records, halimbawa, hindi pala kumpleto ang inyong contributions o may mga buwan na hindi na-report ng employer ninyo noon, posible po na bawasan o i-adjust nila ang inyong pensyon. May mga kaso rin po na nagkaroon ng overpayment, ibig sabihin sobrang bayad sa inyo ang SSS at hihingin nila pabalik yon either through deduction sa future pensions ninyo o lump sum payment. Kaya po ang advice ko, siguruhin ninyo na tama at kumpleto ang lahat ng documents ninyo. Kung may doubt kayo, pumunta po kayo sa SSS office at mag-request ng statement of account para makita ninyo ang breakdown ng inyong contributions at kung tama ang computation ng pension ninyo. Mas mabuti nang maaga ninyo itong nasuri kaysa magulat na lang kayo one day na binawasan na pala ang inyong natatanggap. Pag-usapan naman natin ang practical tips para ma-maximize ang inyong pension. Una, kung kayo ay may asawa na hindi pa nag-a-apply ng SSS pension, siguraduhin ninyong mag-apply na siya kung eligible na. Kung kayo naman ay balo at ang yumaong asawa ninyo ay SSS member, maaari po kayong mag-apply ng survivor's pension which is 50% ng pension na dapat matatanggap ng yumaong asawa ninyo. Maraming widows and widowers ang hindi nakakaalam nito kaya hindi nila nako-claim ang benefit na yan. Pangalawa,
Kung meron kayong dependents na below 21 years old at still studying, pwede silang magkaroon ng dependents pension na mga PIP 1,000 per month per dependent hanggang 3 dependents ang pwede. Kailangan lang po ninyong mag-submit ng school records bilang proof na nag-aaral pa sila. Pangatlo, gamitin ang SSS website at mobile app para mag-check ng status ng pension ninyo without going to the office. Malaki po ang maitutulong nito lalo na kung mahirap na para sa inyo na maglakad o pumunta sa SSS offices na madalas crowded at mahaba ang pila. Speaking of SSS offices, meron akong tips para sa inyo kung kailangan ninyong pumunta doon. Una, pumunta po kayo ng maaga, 7:30 a.m. o 8:00 a.m. para mas kaunti pa ang tao at mas mabilis kayo matuturuan. Magdala po kayo ng valid ID, SSS ID or UMID card kung meron, pension slip kung meron, at kung ano pang documents na related sa concern ninyo. Magtanong po kayo sa guard or information desk agad kung ano ang tamang pila o window para sa concern ninyo para hindi kayo mapunta sa maling section at mag-aksaya ng oras. Kung may email o phone concern kayo, try ninyo po munang tawagan ang SSS Hotline 1455 or 8920-6446-55 bago kayo pumunta personally. Baka pala pwede nang ma-resolve through phone or online. May mga pensioners din po na nag-e-engage ng facilitators o fixers sa labas ng SSS office. Huwag po kayo magpagamit sa kanila. Lahat ng transaction sa SSS ay libre, walang bayad. Kung may singilin kayo ng facilitator, report ninyo po sa SSS kasi illegal yon at scam. Ang isa pang mahalagang strategy para ma-maximize ang inyong retirement income ay ang tamang budgeting ng inyong pensyon kada buwan. Alam ko po na mahirap lalo na kung limited lang ang natatanggap ninyo, pero may simple technique akong gusto kong i-share. Pagdating ng pension ninyo sa ATM, huwag ninyong i-withdraw agad lahat. Mag-allocate po kayo gaano karami ang panggamot, pang-groceries, pang-bills, at gaano karami ang dapat magtabi for emergency. Maraming pensioners kasi ang trend, pag na-release ang pension, kinabukasan ubos na kaagad, tapos ang remaining days ng buwan ay hirap na sa budget. Gawing habit po ninyo na may emergency fund kahit maliit lang, kahit C500 to P1000 per month na itabi. In the long run, malaking tulong po yan kapag may bigla ang gastusin kayo. Subukan din po ninyo na magtanong sa barangay ninyo kung mayroon silang social pension program for seniors dahil may mga LGUs na nagbibigay ng additional Peach 500 to Peach 1,000 monthly allowance sa seniors. Ito po ay on top ng SSS pension ninyo at senior citizen benefits. Para sa mga may online banking access, i-link ninyo po ang SSS pension account ninyo sa mobile banking app para real-time ninyo makikita kung na-release na ba ang pension. Yung iba kasi, pumupunta pa sa ATM para lang mag-check kung meron na, tapos wala pa pala, sayang lang pamasahe. Kung may smartphone kayo o may anak o apong marunong gumamit, turuan ninyo silang i-set up para sa inyo. Malaking convenience po yan at mas secure din kasi less exposure kayo sa crowded ATM areas. Tandaan din po na ang SSS pension ay hindi pwedeng mag-garnish o ma-attach even if you have debts. Ito po ay protected by law para sa inyo bilang pensioner. Kaya kung may nangongolekta sa inyo ng utang at sinasabi na kukunin nila ang pension ninyo, hindi po yan legal. Report ninyo kaagad sa SSS o sa barangay. Sa huli po, ang mensahe ko sa inyo mga mahal na tatay at nanay, mga lolo at lola na SSS pensioners, ang Enero 2026 pension ninyo ay asahan ninyong maglalabas most likely sa ikadeto ng Enero para sa ATM, medyo later para sa check pensioners. Ang halaga ay pareho pa rin based sa inyong regular pension computation unless may announcement ng increase. Pero huwag po kayong tumigil sa pag-intindi lang sa basic. Alamin ninyo ang lahat ng benefits na entitled kayo, yung 13th month pension, yung survivor's benefits kung applicable, yung dependents benefits,
at lahat ng tax exemptions at senior citizen discounts. Bantayan po ninyo ang expiration ng ATM card ninyo, i-verify ang account details ninyo regularly, at gamitin ang technology kung kaya para mas convenient. Magtabi ng konti kada buwan para sa emergency at huwag mahiyang magtanong sa SSS office kung may hindi kayo maintindihan. Ang pensyon na yan ay karapatan ninyo, pinaghirapan ninyo yan sa mga tao ninyo ng pagtatrabaho at pagbabayad ng contributions. Kaya gamitin po ninyo ng maayos, huwag sayangin, at planuhin para sa inyong kapakanan at ng inyong pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig at naway magkaroon kayo ng masaganang taon sa 2026. Ingat po kayo palagi at God bless.